So, ayun. Magandang umaga. So, part 2. Tear down natin ito ulit. So, baklasin natin to mga idol. May nag-request sa atin na baklas daw. Pero meron akong video ng baklas. Fortunately, may mga part doon mga idol na hindi po nakikita ng ating camera. So, yung pag-edit ko, hindi ko talaga siya makita or kasi nakabaliktad yung ating camera. So, dito, babaklasin ko lang siya. Then, pakita ko na rin. Hopefully, may pakita natin mga idol yung mga parts na yon na paano siya ibalik or paano siya tanggalin. Yung mga parts lang na yun. Kasi yung pagpapalit-palit ng madali lang yun. Kasi yung naalala ko dito, nahirapan ako ng kaunti, yung sa valve. Yung sa valve mga idol, medyo tricky siya pag ibabalik mo na. Kasi mahirap ipashoot. Tsaka yung spring, syempre. Mahirap din yun ipashoot mga idol ng spring. So, meron din tayo mga idol na nag-comment sa atin na adjust daw yung valve. So, pag natanggal nyo na ito, mga idol, ayan. So, pag natanggal nyo na ito, i-bleed natin. So, pwede nyo nang tanggalin yung inyong barrel or tabi na natin to. So, dito lang ako dito. Baka mga lalagyan ng pyesa. So, ito, pwede na natin ito i-beauty bleed. At yung output nito is yung pilis natin na nasa 2,000. So, hindi po niya kaya. Ganyan lang po ang pag-bleed niya. So, bubuksan natin ito. Taantay na lang natin siya matapos. Maubos yung hangin. Tapos, ipuputok natin yan just in case na meron pa po ito laman. Pero, pag binuksan nyo yan dito, bus yan, pati plenum. So, mawawala na yan. Try natin din to i-velocity, max velocity test natin. Kung kaya, mga idol, i-chrono natin dito. Nawala yung tank. Hanapin natin yung output rate na babagay po sa kanya. Pero, papalitan ko muna ng hammer spring. So, asa na tayo? Nasa 500 PSI na lang. Antay-antay lang. So, alisin ko na din ito barrel. So, dun sa una kong video, total tear down yung ginawa ko doon. As in, backcrash talaga siya. So, yung barrel na NB na to, maganda tumama to. So, actually, na-tune ko to. Naka-tune ito. 920 feet per second. Kaso sobrang persado yung hammer spring. Kaya, bukas na lang natin. Para mabago natin. Yung gusto natin dito, mga idol, so, 17 inches. So, gusto ko sa 17 inches. At least mag-maximum ako ng 90. Kaya kasi yan. Kaya ng 17 mga idol. So, yan. Pusin lang natin yan. Then, tatanggalin natin itong tank habang hawak pa natin itong receiver. Kasi, para meron tayong grip. Kasi hindi mo maalis itong regulator pag meron tank. So, pag dapat sa ganito, hindi mo pag-stop, mga idol. Hindi nyo pag-stop kasi minsan nagtitigas ito. Tulad nung una kong baklas ito. Nahirapan ako mga idol, buti bumigay itong na pihit siya. Pero kasi hindi mo yung magagato, mga idol. Buti lang natin yan. Tapos palitan ko din ito ng digital gauge. Okay naman kasi yung gauge niya kung titingnan mo eh. Kasi mas maganda na siguro yung digital gauge mamaya para nagtetest ako. Or pwede na rin ito. Hindi ko naman titingnan kung ilang output na. Basta kailangan ko lang bumigay siya ng at least 950. Hindi. Kasi sagad yan eh. Sagad yung hammer spring. So, tingnan natin kung hanggang saan natin mapapaabot hanggang bumaba yung velocity. Para makita natin yung maximum velocity ng 17 inches dito sa unit na to. So, tapos para makompute natin kung halimbawa kaya natin siyang i-tune sa at least close dun sa gusto natin. So, pag na-tune naman to sa experience ko, mga idol, once na na-tune mo yung unit ng kahit anong barrel, basta na-tune mo yung receiver. So, yung unit niya, madali na po. Yun. So, natanggalan natin ito. Meron pa. Ito muna tayo sa trigger.
So, pinakamadaling pagbalik nitong trigger assembly is nakakasa. Kasi minsan hindi mo yan may papasok na screw. Gawa ng may tension po dun sa hammer. Tapos siguro bawasan ko dito itong hammer spring na kinarga ko. Makikita nyo yan. Anong hammer spring yung kinarga. So, hindi ko nagagalawin yung hindi ko nababaklasin yung trigger assembly. Gawa ng hindi naman natin na-experience yung hindi pumuputok. So, okay na tayo nung last video natin na pumuputok naman siya. So, ito muna. Pakita ko lang sa inyo. Ibalik ko lang yung dating hammer spring. Compare natin. Compare natin Yan. Ito yung kinarga kong bago. Ito yung umao. Tingnan nyo yung gap. So, pinantay ko lang siya kasing haba. Pero kung titingnan nyo yung gap, mas malaki ito. Tapos sa thickness ng strand or spring, mas makapal ito. So, papaalish ko lang ito. Ito. Para medyo smooth siya dito sa stainless. So, meron pa kasi siyang mga rebaba. Gawa ng ininit ko lang ito mga idol. Kaya na tayo dito. Double check tayo sa tubal. Malambot naman sana to. Kaso medyo matigas-tigas pa. Tapos, meron tayo dito. Ewan ko kung anong tawag dito yan. Pliers. Tapos alalahanin nyo mga idol, ito minsan naalis ito. Itong lock na to, minsan sumasabay po siya pag putok ng putok. So, ayan. So, wala na tayo dito. Hindi ko alam kung bubuksan pa yan sa ibabaw, pero hindi ko nagagalawin yan. Wala naman yan. Wala naman siya ginagawa dito sa loob para, halimbawa, pigilan yung hangin, kung gusto mong mas pino. Yung isa lang napansin ko dito, mga idol, sa swing na to, isa lang po ang butas niyang size. So, kung bumuga to, buga lang talaga. Buga lang ng buga. So, wala po siyang power. Kasi number 1 ito. Isa din ito, mga idol, sa pwede magbigay sa'yo ng power. Itong swing na simpleng-simpleng, walang ginagalaw dito. So, pwede magbigay yan ng power. So, alisin natin itong tank. Ayan. Malagpag natin. Ayan. So, ito na po yung kanyang regulator. So, alam ko natatanggal itong black part, pero hindi ko talaga natatanggal yan. So, meron tayo dito, mga idol, ito. Ayan. Nakikita nyo yan? So, kung nakikita nyo yung gap, kakaunti na lang. So, tapos, babangga siya dito. Ayan. Kung nakikita nyo to. Yan. Babangga siya dyan. So, kung halimbawa, sabihin natin adjustment ito. Pwede naman. Kaso kakaunti lang din. So, useless lang din. Kasi sagad na ito mga idol. Sagad yan, papasok. So, palabas na lang yung pwede mong gawin dyan. So, kahit sana mga 5mm, malaking bagay na yan. So, pero ito pwede din to. May factor din ito na pwede mong at least magalaw. Kasi yung ginagawa natin sa valve adjustment mga idol, pinapapino natin yung ating FPS dyan. So, yung nangyayari dyan, kung consistent na siya, pero meron pa tayong spread like, sabihin natin mga 5, pero hindi pa tayo satisfied. Kasi kung kaya mo talaga na walang spread yung velocity mo, consistent, ito yung adjust mo sa valve. Kaya kailangan natin mga idol, mabalance yung valve spring at hammer spring. Hindi po ibig sabihin na mag-balance, parehas po yung tigas nila. Hindi po ganun. Kailangan natin pag-balance yung hampas lang. So, dito naman, kailangan kong alisin dito kasi sumasabay ito nga. Pero malalambot lang ito mga idol ng mga gauge na gawa ng mga hand tight lang po yan. Meron kasi mga stopper rin sa loob. So, wala na tayong masyadong problema. Alisin ko lang itong regulator. Yan. So, itong regulator, halos nandito sa loob yung piston niya. So, ang pagtanggal dito, mga sir,
kung nakikita nyo yan, may awang, yan. So, pwede nyo yan kawakan ng lunos, pero napakalambot lang yan, kahit kamay, kaya to. Malog mo lang yan, okay na yan. So, yan. Ayan. Oh, nagkaribaba ulit yung o-ring ko. Napupunit siya. Siguro kailangan natin dito unahin ito. Dito ipasok. Kasi yung nakikita ko dito sa apakan ng o-ring niya mga idol, may kanto. Yan. Mas maganda sana dyan mga idol kung wala yung kanto na yan. Yung parang napolish yung kanto niya. Hindi ko nakalimutan pang tawag dyan. So may kanto siya. Kaya yung nangyayari, pag sinalpak mo yung o-ring mo dito, pupunitin niya na kanto. So kalit talaga ng pleno. Ayan. Ito yung valve niya. Tsaka ito yung kanyang, ito yung setup niya. Ito sa loob. Pilitan natin ito ng spring. Nakikita niyo, ibang spring yan. Yes. Sumusok eh. Hindi kasi ito spring talaga niya. So, ito, sunugin ko to. Papantayin ko para maglapat siya dito ng maganda. So, titingnan ko to. Ayusin lang natin yan. Pero malambot na yan mga idol. Lalapatin ko lang yan dito. So, ganyan. Ito na siya. Ito yung sinasabing valve adjuster. Palagay ko may thread pa ito dito. Kasi ito aluminum, ito stainless. So, ibig sabihin, meron pa ito ditong thread. Pwede ko naman nga, medyo may pagka-disalignment siya. Okay. Tanggal ko nga mga idol. So, para lang siyang glue or mighty band. So, yan. Pantay na ulit. So, para lang siyang glue, mighty band mga idol. So, ito naman, tanggalin natin itong valve assembly. So, para matanggal yan mga idol, meron dito sa likod. Diyan, sa ilalim. Yan, meron diyang Allen wrench. Pero, set screw lang yan mga idol. Madali yan matanggal. Pagkasya yung i-akit ko lang yun. Ayan. So, eto na po yung kanyang valve assembly. So, sa nakakakita niya, yan ang butas ng transfer port niya. Parang oblong. Yan. So, ito yung lapat niya mga sir. So, okay naman sana ako sa lapat niya. Paano siya lumapat dito sa kanyang valve din. Yung space ng air na pagpasok sa kanya, okay din. Maliit nga lang, mga idol. So, maliit yung butas niya dito. Okay. Stainless nga lang ito, kaya medyo mahirap ito mga idol, i-oversize. Taka may tama siya dito ng o-ring. So, ibig sabihin, pag in-oversize natin ito, aabutin niya yung o-ring. Mga idol. So, pwede sana ito laki-lakihan kasi ang liit eh. Ang nasa 5mm lang mga idol. So, maliit. So, ibabalik natin yan mga idol. Paano na? Mamaya, ibabalik natin yan. So, aayusin ko lang itong gagawin kong valve spring. So, yung valve spring nito, mga idol, matigas. So, aayusin ko lang ito na gagawin kong valve spring para mawala yung mga kantong yan. Then, para lapat na lapat siya doon. After that, balik natin. Then, tingnan natin kung ano na yung FPS niya, yung kaya niya. Then, yung smoothness. Tapos, kung hindi pa ako satisfied, tsaga na lang natin siya mga idol. So, ito ibabalik ko itong spring niya na original sa hammer. Tapos, pag nakuha ko siya, halimbawa, nakuha ko siya doon, sagad na, subukan ko ito. Tingnan ko ito kung paano naman ito pumalo. Sa ganong klaseng output ng sagad yun. Kasi ito, medyo relax dito yung hammer. Medyo relax. Kasi malambot siya. So, okay. So, paano natin ito yung repair? Kung meron kayong mga spring na pinutol, tapos na hindi marunong,
Ito yung lighter ko. Pwede yun sa kalan. Pero mas maganda yung lighter na ganito. Yung torch. Para dito lang mismo siya sa dulo mo maaayos. So, ayusin ko lang itong pagkakipit ng kanyang spring. So, para maalis yan mga idol, or yan o, yung kantong yan, ma-flat natin tulad ng ibang spring yan. Babagahin mo lang yan. Yung kanto lang yung ano lang. Tapos, idikit mo sa kung saan naglaan. Pero mas maganda bakal. Kunti pa. Ang lumang. Sa bakal. Yun o. Nawala na yung kato. So, gagawin mo lang yung kabilaan para mas maganda yung kapit. Ginagawa ko dyan, tinatago ko lang yung ano. Ayan, mababa. Pag binaga mo yan, tanggal yan, alis yan. Buo na. Tutok mo lang sa tubig. Pwede din sa oil. So, minsan pag gusto ko, sa oil talaga. Sa used oil. So, bagahin mo. Yan lang wag mong babagahin dito at masisira yan mga ito. Ito lang, nadulo. So, kung babaga ka ng ganyan na gagawin mong spring, dapat ano po siya. Saan na yung lagayan nito? Saan na yung lagayan nito? Tingnan natin kung pwede na siya dito. Tapos itong ayan. So, ayan, pwede na siya. So, pagbalik nito, mga idol ito. So, ito, buuhin muna para mas madali. Kasi tulak. Ayan. Kasi pag inisa-isa mo yan, ihapag ka yan mag-align. Sa loob. Pusa yan mag-aalay. Pag kumagat itong thread, pusa yan mag-aalay. Tayo natin, hindi ito higpitan. Gawin kong pantay lang siya dito. So, ito naman, kahit kasi hindi siya align, gusto mo, ito nasa ilalim yung kanyang transfer port. Ganyan mo lang. Iikot mo lang to. O-ring lang naman yan. Ang problema yan. Pantay mo lang si dyan. Then ilak natin itong taas. Kahit hindi may fit, ano lang yan, sa screw. So, kailangan mo lang maramdaman na dumikit na siya. Yan. Ganyan lang. Hindi mo kailangan yan mga idol na idiin. Hindi yan gagalaw. Kasi hindi naman to gumagalaw eh. So, protection lang siya para pag hinampas, hindi po ito sumabay sa loob. So, check natin kung okay na yung valve spring. Ayan, okay naman. So, mabilis naman siya bumalik. Pero, matigas pa rin siya. Ayan o. Kumpara dun sa mga unit ko. Hindi ako kumbinsido. Bawasan ko mga ito. So, gusto ko, smooth lang. So, bawasan ko ito. Smooth.
ito ata ng mga butas dyan, mga idol, ito. So, dyan pwede mo siya ma-adjust. Ito ata yung valve spring adjustment niya. So, hindi ko lang alam kung paano ito tatanggalin. Pero feeling ko ito yun eh. Kasi pare-parehas po yung butas niya. Ayan o. Anyways, try natin. Kung paano natin maalis yun. So, medyo hindi na mo siya galaw. So, hindi ko siya magalaw, pero yan ang sa tingin ko, yan ang magandang isang adjustment niya. So, para kung gusto natin yung yung original niya na spring, eh, gawin natin, palambutin natin, dito natin i-adjust. Anyways, gawa na lang tayo ng bago. Hindi naman natin yan ginalaw, so wala naman tayo ng problema. So, yan siguro yung sinasabing valve spring adjuster niya, mga idol. Anyways, nakita natin. Baka kasi may, pero wala namang din. Ito yung minsan mahirap, mga idol, pag alay ng ito. Kasi hindi mo pwedeng persahin yan eh. Dapat pusa siyang, yan. Dapat pusa siyang iikot. Pag feeling mo matigas, huwag mo persahin. Pusa siyang iikot. Hindi ko alam kung paano yung tanggalin. Pero, at least, nandun. Yan. So, ito okay na sa akin to. Medyo matigas pa rin, pero at least nabawasan na rin natin, so meron na yung effect o meron na yung gagawin sa unit. Lock natin ito. Ito mga idol, mga hand tight lang ito hindi po ito linalock ng sobra. So, ito namang regulator. Lagay lang natin yan dito. Unahin na kaya natin. Yan. Para yan. Okay. Tapos ito, pasok natin ito ng kaunti. Para may hangatan tayo na huwagan na din natin. Okay. Swing. Lock. So ito, shoot. Siguraduhin yung lock nyo. Sabi naman sa atin ni Sir Oscar Noble, pwede itong lagyan ng Loctite. Pero mahirap yung Loctite kasi iinitin mo naman yung pag-aalisin. So, okay lang ito ngayon, sa ngayon. Pero pag i-fix natin yan, pwede din yung Loctite. Dito, sa spring, ito. Ayan, balik natin yan.
So, pag may naramdaman kayo mga unusual, lalo na pag nagbabalik kayo, siguro check nyo mga idol kasi baka may dumi yan. Kasi, sa experience ko dito, napaka-smooth lang nito mga idol. Ipasok, i-adjust, i-unscrew, then i-screw. So, napaka-smooth ng mga thread niya. So, ito gagawin natin dito, sasagat natin ito. Maximum power na kanyang hammer. Yan. Para makita natin yung output niya. So, pagbalik nito, ganoon lang. Then, dapat nakakasa ito para ihiga natin dito. Then, ibalik natin. So, ako pag naghihigpit dito, cross. Kasi, ewan mo. Siguro mas maganda yung ganyan. Okay. So, ito yung spring natin. Idol. So, ngayon, para matest nyo yung output, yung output nyo, mga idol, kailangan nyo ito. Ito tanggalin. So, kahit long nose, ito kaya ito. Malambot lang ito, hindi ko ito hinihigpitan. Ano lang to, mga hand tight, tapos may kaunting gamit ng tools. Yan. Baka malaglag naman. Kaso, yan, paglalagay nyo yan, kukontrain nyo na to. So, kailangan nyo ng kontra dyan para hindi po sumabay. Ganun din pag aalisin siya. So, ayun, sa mga interested po manood ng ating maximum velocity test sa susunod na video. So, isusubukan natin yan. Hindi ko na sasabay dito, mga idol. Sa 17 inches para mga idol. Subukan natin hanapin yung maximum velocity niya sa ganitong klaseng setup. So, try natin yan kung hanggang saan naabot ang ganitong setup na ginawa natin. So, take note, yung ginawa natin dito, hindi ko po ito binaon. Sana hindi sumingaw. So, hindi ko po siya binaon para lumambot po yung kanyang valve spring. Then again, yung valve adjustment niya sa loob, hindi ko po yun nabubuksan. O hindi ko alam kung paano alisin yung mga pin. Mga pin niya, mga idol, doon sa yun. O doon sa pyesa niya. Pero malalaman natin yan, mga idol. Pero mas maganda sana kung nasa labas yung adjustment niya. Para pagpihit natin, kahit may karga, pwede. Kasi pag sa loob, ibig sabihin, babaklasin mo na naman, naalisin mo na naman yan. Mahirap mag-tune sa baklas. So, yung gagawin kasi mga idol na valve adjustment o yung hammer spring adjustment natin sa valve is titimplahin mo dapat yung pagbuka at pagsara ng ating valve. So, mas maganda yun. Makikita mo kasi yan sa kuno pag nasa labas po. So, ito, meron tayo dito micro. Pwede na to. Kasi, pwede ko pa ito ipasok like mga 1mm. So, yung mga 1mm na yan, mga idol, sa spring tension, malaking bagay na. So, try natin. Sorry, yung side. Ito yung gagamitin nating suppressor para walang ingay. So, ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa susunod nating video, tingnan natin yung maximum velocity ng unit. So, sa mga interested pa po manood nun, so, hopefully, ilalabas ko rin yan mga idol at ikakarga ko lang itong ganito dito. Subukan ko lang kung paano natin ito magagawa. Paano natin siya bibirahin mga idol. Yan. So, pwede siya dito. Ayan. So, ilalak ko lang ng screw dito para okay. Para hindi po siya mag-misalign. Then, larga na. Maraming salamat sa inyong panonood. Nandito lang. Take care. God bless. Peace out. See you sa next video mga idol. Power test, maximum velocity.